Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, ng mga naglalaba ngayon, namamalansya, naglilinis ng mga pinagkainan, at dito rin po sa shop na nag-o-overtime dahil kailangan ng budget. No? Yung mga tatay. Tatay ka na, di ba? O, ilang buwan na yung anak mo? 2 po. 2 buwan. O, sa susunod na uwi mo doon, sundan mo na ha. Okay, mga kapatid, Happy Father's Day po. Pati doon sa mga lolo, no? Naging tatay din po talaga kayo. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ngayon po, itong pag-uusapan natin, mga kapatid, napaka-importante po nito. Alam ko po, tutulungan nyo akong sagutin yung mga katanungan ko rin po dito sa vlog ko po na ito. Ngayon, ito pong nakikita nyo pong crosswind po na ito po yung taga Bicol din ang may-ari. At nagkataon pa, yung may-ari nito ay kamag-anak din po nung supervisor natin dito, si Boss Weng. No? Kaya dinala po dito yung sasakyan. Ito po, nabili niya lang din po ng segunda mano. Isinama ko na po ito sa vlog ko kahapon. Ito yung umpisa na kapag ka nga po tumatakbo ng 1 kilometro, ay umiilaw na yung check trans. Ito po kasi automatic transmission. Kapag po kasi ganon, alam na po ng inyong lingkod kung ano ang may sira doon. At yun nga po nga speed sensor. Ito, itaas mo nga ito, Alex. Ayan. Ito pong speed sensor po na ito. Yan ang kadalasang nasisira. Kapag po ganon ang sitwasyon na tatakbo ng 1 kilometro, iilaw yung check trans, patayin mo ulit, mawawala na naman yung check trans, tatakbo na naman ng 1 kilometro, iilaw na naman yung check trans doon sa dashboard. Ito po yung nagiging problema. Kaya lang, bumili na kami ng bago, inalis na namin yung luma, inilagay namin itong bago, umiilaw pa rin, Alex. Di ba, dekamot ulo ngayon tayo doon, mahal din to, 4,500 po ito. Ito pong crosswind na ito, kung saan-saan na rin ipinagawa, nagpalit na ng TPS, no, kung ano-anong adjustments na ang ginawa dito sa transmission, hindi pa rin madali-dali. Kaya ang instruction ko kahapon kay Tune, saka kay RJ, ibaba yung transmission. Kasi chinik na rin nila yung wiring nito, ito. Papunta na to sa computer box. Kasi ang mga crosswind na automatic transmission, meron itong automatic transmission module, no? Kaso okay naman yung yung wiring. Kaya sabi ko ibaba na. Ngayon nung ibinaba yan, Alex, ito na yung nakita natin. Huwag mo muna ibaba yan. Ito kasi, Alex, itong sensor din to no? Ito yung binabasa, yung tinatapatan nito. Ayan. Pakita mo to, mahal. Yung aking camera woman na yung mahal ko Ayan. So, tumatapat yan dito. Umiikot ito. Ngayon, ang problema, nung binuksan nila, nakaganyan siya. Tanggal. No, mga kapatid. Kaya, hindi ngayon nasusukat, hindi na-sense nitong sensor natin, itong umiikot. Kasi kailangan umiikot ito. Pag ikot ng output shaft na ganyan, kasama dapat umiikot ito. Kaya lang, hindi siya nakatapat kasi dapat, ito pong sensor na rin na to ay dapat nandyan yan. Kaso nung binuksan ay nandito. Kaya hindi tumatapat dito sa sensor. So maliwanag na may mali doon sa dating gumawa. Kasi po, hindi ito matatanggal kung hindi ito ginawa ng dating mekaniko or kung sino man yung technician ng transmission. Ngayon, nakatanggal to, yung konya, napulot nila, nandito rin. Ewan ko kung tinago nila yung konya kasi maliit na pyesa lang yon, no? Sabi ko, itago yon. Tapos ito, nakapasok yan dyan. Kaya lang, kapag hindi mo nilagay yung lock, ito yung lock, baliktad yung kabit. Pakita mo nga, mahal. Ito yung lock, baliktad yung kabit ng lock. Dapat dito yan. Kaso, nandoon sa loob. No? So, baliktad yan. So, ibig sabihin, kinalas na to. Tinanggal na to. Ito, nakakalas din kasi to Ito naman, mga kapatid, yung tawag dito, yung inner gear na kinakapitan nitong isang sensor, nitong speed sensor. Ito, umiikot din yan, pero yung engineering plastic sa loob na gear, ito yun, Tignan nyo po. Ayan, yun, yung engineering plastic na yon. Ito naman yung nagpapagana doon sa speedometer natin. No, yung nakikita mong digital dito sa crosswind, pati doon sa kanyang needle, yung speed niya. Ito yung nagpapagana, ito. Ito minsan nagiging matalim na matalim yan, sinisira niya ngayon yung plastic. At kapag ka nasira din yung plastic na to, yung gear, pakita mo, mahal. Lapit mo, yon. Kapag nasira yung plastic na yun, nabubungi yan, hindi na rin gagana yung speedometer mo. No, linaw nitong pinag-uusapan natin sa mga naka-crosswind, sa mga naka-adventure na automatic, sa mga Revo na automatic. Iisa lang naman kasi yung design ng transmission nila, yung gitna na yan Pare-parehas po yan.
Okay, so ngayon, balik na tayo dito. Ito pinakailaman na, mali yung gawa. No? Kaya ito ay natanggal, hindi ngayon gumagana yung input speed sensor, kaya pagtakbo ng 1 kilometer ay umiilaw yung check trans. Ngayon ito, Alex, ibaba mo na ngayon yan. No? So solve na tayo rito. Gagawin na to nila Tune bukas. Ang problema, Alex, kagabi, hindi ko na naisama sa vlog ko to. Habang iniikot to ni Tune, may maingay oh. Pansinin mo? May maingay dyan. Habang iniikot. Ngayon, ipapakita natin sa vlog, doon sa may-ari nito, na hindi lang pala ang problema niya, yung check trans. Kasi alam mo kung bakit isinama ko na itong vlog ko na to dito. Kasi meron tayong isang dinala ditong sasakyan na ipinagkatiwala daw sa atin, 3 taon na hindi nagamit, so nag-usap kami, yung overhaul ko, aayusin ko lahat para mapatakbo. Ngayon, nung pinakailaman natin yung preno, nagrireklamo. Bakit daw pinakailaman yung preno? Kaya mamaya i-explain natin yan. Ngayon, ito mga kapatid, tignan nyo. Doon sa mga gustong magpagawa ng transmission, hindi po lahat ng mekaniko marunong gumawa ng transmission, lalo na sa automatic transmission. Hindi po lahat. Kahit nga po si Charlie, hindi marunong mag-overhaul ng makina si Charlie. Pero pag transmission ang pinagawa mo, expert po yan. Alex, tanggalin mo tong torque converter. Sige, pakita mo, mahal, pakita mo dito. Yan, sige. Tanggalin mo, bunutin mo, Alex. Magugulat po kayo dito. Yung ginawa nung mekaniko, ito muna pakita mo, tignan mo yan, may mga sumasayad dito. Gas-gas yan, halos maubos na yung yung metal dito, gumagas-gas yan. Dito. Ito, tignan nyo mga kapatid. Kaya kailangan ko ng flashlight. Ito, isang mabilis lang. Tignan nyo mga kapatid yung nangyari dyan. Yung tornilyo, hindi niya naipasok ng todo. Ayan tignan nyo gumagas-gas na dito. Kaya pala maingay. Mahuhulog, mabubunot na nga ito. Kaya lang nabaluktot na, kaya hindi siya mapihit. Meron pang isa, ito tignan nyo. Kung hindi dinala sa atin, itong sasakyan na ito, at nahirap na siguro yung iba kung paano aalisin yung check trans. Kasi nga, biro mo, yung sensor, di ba, hindi nakatapat sa kanya, masisira talaga ulo nila kung hindi nila ibababa yung transmission. So tayo, binaba natin transmission, nakita natin yung problema doon sa speed sensor. Ngayon, ito pa. Nung pinapaikot nga ito nito ni kahapon, maingay kasi nga tumatama itong tornilyo. Itong tornilyo na to katulad din ito yan. Ayan, ganyan yan mga kapatid, parehas yan. Okay? So hindi ito nahigpitan, nakauslian, tumatama ngayon dito sa torque converter. Ilang biyahe pa ng Bicol nito, wasak yan. Itong transmission na to. So pati ito, nakita na natin yung problema. Ito ngayon ang problema ko, Alex. Ipinagkatiwala sa atin, ang alam niya lang, magpapalit tayo ng sensor. Diba? Kaya bumili ng sensor. Ngayon, dumami ang problema, Alex. Kung ikaw may-ari niyan, magagalit ka, matutuwa ka. Magalit. Magalit. Bakit ka magagalit? Dumami yung problema. Lumaki yung babayaran niya. Pero, sir, mayroon naman kasi masaya at nalaman yung sira. Ayun ang maganda. Siya galit pero masaya. Oo. Yun ang hindi mananakit yun. Di ba? Galit siya pero masaya. Hindi mananakit yun. Hindi magsasalita yun ng masakit na salita. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi merong galit na hindi masaya kung magsalita masakit, matalim. Di ba? So ito, ang mangyayari dito, Alex, syempre, ayusin natin yan. Papalitan natin yung tornilyo niyan, lahat yan. Tapos may tagas na rin dito sa kanyang oil seal. So dagdag palit yan. I-report ngayon natin dun sa may-ari na ganito ang nangyari. Kaya nga ang maganda dito, binibideo natin Kasi kung hindi mo ito i-video, baka magduda yung may-ari. Naku, kayo sa Autorans, basta nagtiwala kami sa inyo, ngayon ibababa nyo, tapos sasabihin nyo kung ano-ano sira. Hindi niya siguro napapansin to. Alam mo kung bakit? Kabibili lang niya nito Hindi pa nga niya kilala yung sasakyan ngayon nakita natin yung problema. Alam ko naman, tama ka. Galit ka pero masaya ka kasi Bicolano ka rin. Bicolano rin yun Di ba? Kaya nakukuha ko na yung yung damdamin mo. Alam ko na pag sinabi natin sa kanya, palagay ko naman hindi magagalit. Kasi alam mo kung bakit? Kamag-anak ni Weng to Okay, so hindi siya magagalit. Nakita natin yung problema. Alam mo kung saan siya magagalit? Doon sa nagbenta sa kanya nito. At doon sa huling gumawa nito. Dahil hindi nila naayos yung trabaho. Dito mali ang balik ng sensor.
Dito naman, hindi na itornilyo ng maayos. At kapag ka ito, nakumpleto na natin at hindi ito kumambyo rin ng maayos, talagang i-overhaul natin ang transmission nito. Dito pa lang, malina sa labas. Dito, malina, what more kaya sa loob. Ang pyesa ng transmission, ng mga automatic transmission, napakaraming pyesa niyan. At iniisip ko rin, baka siya ay nagkamali. Ngayon, Alex, sige, ibalik mo ulit dito yan. No? Yung pong sinasabi ko po sa inyo, na dinala sa amin na lumang sasakyan, 3 years na hindi siya nagamit. So ang usapan namin, napakalinaw, totoo yun, malinaw pa sa sikat ng araw, ay gagawin ko yung makina dahil ang dami nga rin naging problema ng makina. May tama yung kanyang block, nagpalit din ako ng camshaft, no? Pati yung mga pyesa niya, mga water pump, lahat pinalitan namin, pati yung engine support, part ng makina yon, sira na yung mga engine support, talagang hindi na pwedeng gamitin. Sa aircon, inayos namin lahat doon sa may engine bay. At ayun nga, binubuo na po yung sasakyan na yan. Ito ngayon ang problema. Alex, kung sakali bang mabubuo ko na yung makina nitong sasakyan na sinasabi ko, buo na, umaandar na yung makina. Stock up yung preno, sira yung shocks, sira yung pang-ilalim. Mapapaandar ko ba yan? Hindi, sir. Ha? Yung makina lang, pero hindi tatakbo. Hindi tatakbo. Nagagalit yung may-ari. Ang usapan daw, makina lang daw ang gagawin ko. Ikaw ngayon, lagay mo ang sarili mo doon sa may-ari. Mapapatakbo kaya niya yung sasakyan kung sira ang pang-ilalim, sira ang kanyang brakes kasi nga 3 taon na ka-stock, kinakalawang, stock up yung preno, tapos sira yung shock absorber. Sa tingin mo ba ako, ite-test drive ko ba yung sira ang shock absorber? Baka magkalasan lahat yan. Hindi, sir. Hindi ko ite-test drive. Yun ang problema ni Autoruns. Kasi sira talaga yung pang-ilalim. Ginawa ko na yun, nagpalit ako ng shocks, nireplace ko yung rotor disc, inayos ko yung kanyang preno. Ang problema, bakit ko daw ginawa yun? Malinaw pa raw sa sikat ng araw, ang gagawin ko lang daw makina. Ikaw, halimbawa, ikaw si Autoruns, anong gagawin mo? Ha? Gagawin na yun, sir. Ha? Kasi i-rotate yun eh. Aerorotis yun eh. Sino naman mekanikong hindi maayos yung pang-ilalim, i-rotate mo. Kaya nga, di ba? Ito yung sa buhay. Oo. Dinala nga ito nakatowing, hindi ito umaandar. Ang sabi nung may-ari, sige sir, hindi ako nagmamadali, ayusin nyo po lahat. Di ba? Gusto pa nga papinturahan. Kaya inayos ko yung harapan. Ayan, bago ang shocks, naka-replace ang preno, bago ang mga disc pads niya, yung brake pads niya. Para siyempre, pag road test mo at pag ginamit nila, safe sila. Di ba? Alam nga namang gagawin ko lang yung makina. Ayan na, sige, kunin nyo na. Paano ko iuwi yan? Sakay mo ulit sa towing. Pwede ba yon? Natawa ka. Di ba? Sakay mo ulit sa towing. Bakit ko sasakay sir sa towing? Kasi stock up yung preno mo sa harap, stock up yung preno mo sa likod. Yung harap na lang ginawa ko, yung likod, sira pa yung gulong. Maiuwi ba niya yan? Hindi, di ba? Ito, malinaw pa ulit sa sikat ng araw, mga kapatid. Yung ginagawa po ni Autoruns, hindi po para ma-benefits lang kami, kumita kami. Para po sa inyo yan. Dinala nyo rito, ipinagkatiwala nyo rito, talagang aayusin po namin yan. Ngayon, kung meron na namang magko-comment dito, dapat ipinagpaalam mo pa sa kanila, wala pong ganong usapan. Gawin nyo kung ano yung mga problema. At talagang ibinuhos namin ang panahon namin at oras dito, pero hindi namin ini-expect na ganun ang mangyayari. Pasensya na po kayo dun sa may-ari nito. Ganito po dito sa Autoruns. Dahil maliit lamang po ang espasyo namin, hanggat maaari gusto namin, nayayari din kaagad yung mga trabaho na kaya naman ding gawin kaagad. Katulad nito, ang dami ng pinanggalingan shops nito. Inasampa ko sa lifter, pinababa ko yung transmission at ito na kinalabasan. Nakita na natin ang problema. Okay? So mga kapatid, kung ano man po ang maiko-comment nyo, doon sa mga sinasabi ko, feel free to comments po, message po kayo. Baka ako naman ang nagkamali doon, dapat hindi ko na pinakailaman yung preno at road test nila nang sira yung preno. Di ba? Bahala na po sila doon. Pero ang sa akin po, yung safety at kailangan talaga yung trabaho maayos. Ngayon mga kapatid, Alex, dahil ngayon ay Father's Day, no? At kayo nagtatrabaho, baka mamaya sabihin nila, bakit linggon-linggo nagtatrabaho kayo? Siyempre, kailangan para sa ekonomiya, di ba? Malakas na ba magatas yung anak mo? Oo, sir. Ano ba yung babae, lalaki? Sir. Naku, malakas talagang magatas yan. So, kailangan magsipag kang magtrabaho at kayo naman ay nakalinya sa increase. Pati si Jomar. Kasi masipag kayo. Napag-usapan na namin kahapon. So, magtrabaho lang na magtrabaho, magsipag. At yung kikitain ay para sa pamilya, hindi para sa iba, hindi para sa bisyo, hindi para sa kung ano-ano, para sa pamilya yon. At dahil ikaw ay tatay,
At kayo pong mga nanonood ay na mga tatay, mga lolo, ito po, bibigyan ko po kayo ng isang awitin na ito po ay dinededicate ko po sa lahat ng tatay. Sana po panoorin niyo po ito at mag-comment din po kayo kung pwede na po akong sumali sa tawag ng tanggalan. Tanggalan ba? Tanghalan, sir. Tanghalan. Okay, okay. Sa tawag ng tanghalan, mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. Pakipanood po. Ito pong MTV po na ito. Today, while the blossom still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away, ere I'll forget all the joy that is mine today. I'll be dandy and I'll be a rover. You'll know who I am by the song that I sing. I'll feast at your table, I'll sleep in your clover. Who cares what tomorrow shall bring? Today, while the blossom still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away, ere I'll forget all the joy that is mine. I can't be contented with yesterday's glory. I can't live on promises, winter to spring. Today is my moment, and now is my story. I love and I cry and I'll see. Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away, ere I'll forget all the joy that is mine today.